Pangwalo sa siyam na magkakapatid si Fritz. Pakiramdam niya, ang kuya lamang niya ang paborito ng pamilya. Akala ko noon, talagang siya yung kontrabida, siya yung kaagaw ko sa pagmamahal. Kasi lagi siyang prioridad, lagi siyang binibigyan ng pansin. Samantalang ako kasi hindi nangyayari yun. Bihira. Kadalasan, ang inaasahang kalinga mula sa ama ay nasusuklian ng uot at galit. Pag may nawawalang bagay at may pinahanap sa'yo, talagang buong araw matuturitik sa paghanap. Dahil sa nervyos na talagang mararamdaman mo dahil napaka-disciplinary ng tao yun. Hindi lang, stricto siya talaga. Dulot ng kahirapan, pinaghiwa-hiwalay si Fritz at ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga kamag-anak upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kailangan kong gampanan at manilbihan. Sa kabila ng minsan ang tingin sa iyo ay medyo hindi maganda. Pero dahil sa tingin ko, dahil kamag-anak naman, tinatanggap ko na lang yon. Of course, ang sa isip ko noon, bakit kaya ako dito nilagay? Pwede naman ako magtiis sa bahay. O kaya hindi na lang mag-aral para makatulong doon. Huwag lang akong malayo. So parang andun yung damdamin na medyo nasasaktan ka, nagpag-isip ka na parang, bakit nga ba nilalayo nila ako? Lumipas ang ilang taon. Isa sa mga kuya ni Fritz ang nangakong susuporta sa kanyang pag-aaral. Mula sa bahay ng kamag-anak, ay lumipat si Fritz sa bahay ng matalik na kaibigan ng kanyang kuya. Yung expectation na maging maganda sana yung kahantungan, well provided na yung financial na pangangailangan ko. Nagpapadala ng pera ang kanyang kuya, pero may bawas na ito kung makarating sa kanya. Napag-alaman ni Fritz na ginagamit pala itong pambili ng paninda sa sari-sari store. Meron yung sa isip ko na yung pagre-rebelde. So ginagawa ko minsan ay tinatakasan ko. Kung baga sana hindi ko ginagawa yung pinapagawa nila. Habang nasa ganitong sitwasyon, ay napansin ni Fritz ang isang bagay sa kanyang kwarto. There was a situation na nasa great need ako eh. Napagbukas ko ng Bible, nagtataka nga ako kung bakit yung Matthew 7:7, yun lang ang nakikita ko. Humihingi ako ngayon, kailangan ko sa Monday, Friday na ngayon, kailangan ko sa Monday pambili ng sapatos. Sabi ko kung totoo ka. I was challenging that word of God, the Bible. Kinabukasan, isang liham ang natanggap ni Fritz mula sa isang kamag-anak. So I'm not expecting anything, kundi yung letter, pangamusta. Paghugot ko ng sobre, sabi ko, oh, may dollar. Sabi ko, totoo ka. Dahil sinagot mo yung hiningi ko. Dahil hindi na matiis ang pagtitipid sa kanya, lumipat si Fritz sa bahay ng isa niyang kaibigan. Sa pamilya, hindi may iwasan ng kakaproblema. Minsan nagtatalo-talo. So ako kasi yung tao na kapag may nag-aaway-aaway, ayaw ko nakakarinig nun. Maalis ako. Sa araw ring yun, ay isang gawain ang napuntahan ni Fritz. At narinig niya ang salita tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Kung sino dyan na naghahanap ng pagmamahal ng isang tatay at narito ang ating Panginoon ay hindi ka tatangya, yayakapin ka niya. Kung gusto mo makaramdam ng tunay na pagmamahal. Talagang naiiyak ako kasi nga I'm seeking for the love of the Father. Matapos maranasan ni Fritz ang pagmamahal ng Diyos, ay unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Binalikan niya ang kanyang kapatid na dati akala niya ay paborito ng kanyang ama. Welcome back. Mahal ka naman namin eh. So sabi ko, sorry. Ginawa ko. Sabi niya, sige, wala nang problema yan. Basta ayusin mo na yung sarili mo at magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Masaya ako noon that time dahil personally talaga na pumunta din sa tatay. Hindi ko na-expect na nandoon siya, na lumuwas siya galing probinsya. Hindi nagtagal. Natapos ni Fritz ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at nakakuha ng trabaho bilang isang provision master sa barko. Ngayon, bit-bit ang natutunan sa buhay. Hangad ni Fritz na ipamulat ang pag-ibig sa kanyang pamilya. Ang pag-ibig na natagpuan niya kay Jesus. Thank God na siya yung naging asawa ko. Parang yung anong kulang talagang sa akin as sa personality ko. Makukomplete ni Pastor. He's a pastor na sa pamilya nag-aalaga. Di sila nag-feel na ipakita sa akin at ituro sa akin kung ano dapat maging ako in the future na
always be a better person for others and for God. Kung hanapin mo yung pag-ibig na nandito sa mundo, ay hindi, walang kasapatan eh. Pero nakita ko lang ang isang pag-ibig na nagbigay sa akin ng tunay na Ama sa langit, na kung saan there is no question to ask, sapat na para sa akin yung pag-ibig na yun.